Bago na yung mic natin, nakakapanibago. Good morning po sa ating lahat. Morning. Magandang umaga. It's nice to see everyone today. At nakikinig ako sa testimony kanina. Grabe si God. Isa lang ang something in common sa lahat ng mga nabanggit kanina. God is faithful. His mercies are new every morning. His steadfast love will never end. And so today, dahil laging bago at laging sariwa ang pag-ibig ng Panginoon, meron tayong bagong aawitin sa ating Panginoon, okay? Ang lyrics ay hindi na bago. Lagi na tong totoo at buhay na buhay sa bawat isa sa atin. But we will sing a new rhythm to it. And so, sundan nyo ako, ha? Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great. One more time, sabay-sabay nating awitin. Your mercies are new every morning. Every morning, steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. One more time, we will declare your mercies are new. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Come on, church, let's worship His name. Steadfast love will never end. Its hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Clap our hands. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, yeah, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Through it all, oh Jesus, through it all, you've been so, so good. You have kept your word, like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness.
'Cause through it all, Jesus, You've been so, so good. and Lord, you have kept your word. Kept your word like you said you would. Through it all, Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. come on, church, let us declare. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your One more time. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, One more time, we will sing your mercy. your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Woo! Hallelujah. Truly, how great is your faithfulness, oh Jesus. Thank you, Lord. And now we will continue to praise his name. Come on, church. Let's worship his name. Let's clap our hands. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be One more time, we will sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Handa na ba kayo, church? That we will declare, lilimutin na natin ang ating mga nakaraan dahil merong bagong biyayang darating sa araw na to. Amen po ba? Limutin na ang nakaraan natin, sapagkat may bagong darating. Limutin na ang nakaraan natin, sapagkat pagpapala. Sabihin natin sa katabi natin, limutin na ang nakaraan natin. sapagkat may bagong darating.
Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magsaya, magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magsaya, magsaya at purihin siya. Magsaya, magsaya at purihin siya. Magsaya, magsaya at purihin siya. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Niniwala ba kayo na merong pagpapala na darating ngayong oras na ito? Amen. Amen. Praise. Muli po nating awitin. Limutin ang nakaraan natin. Come on, church. Bagong darating, limutin Sa mga ang Pinoy, nakaraan natin, sapagkat pagpapala'y darating. Limutin ang nakaraan natin, sapagkat may bagong darating. Limutin ang nakaraan natin, sapagkat pagpapala'y darating. Limutin ang nakaraan natin, sapagkat may bagong darating. Limutin ang nakaraan natin, sapagkat pagpapala'y darating. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magsaya, magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magsaya, magsaya at purihin siya. Magsaya, magsaya at purihin siya. Magsaya, magsaya at purihin siya. Hallelujah, Jesus. We praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ngayong araw na ito. And muli, isang buwan na naman po ang nakaraan. And sa mga testimonies po kanina dito sa harapan, makikita at maririnig natin na maraming bagay tayong pinagdaraanan. Pero naririto po pa rin tayo, nagsisilbing testigo sa kahabagan at grasya ng ating Panginoon. Amen, diba? And before we proceed, gusto ko lang po basahin tong verse na nabasa ko kaninang umaga. Sabi sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagmamasid sa buong lupa upang bigyan ng malakas na suporta ang mga may pusong tapat sa Kanya. Sinasabi po dito na ang Diyos tinitignan ang puso ng bawat isa sa atin. Tinitignan niya ang mga pusong nagtatapat ng buong buo sa Kanya. At para makamit natin to, isa lamang ang paraan. Hindi ang gawa natin, kung hindi ang pagbagong buhay na nagmumula sa sukdulang biyaya na kalooban ng Diyos na nagbibigay ng kaya't nararapat lamang purihan at higit sa lahat pasalamatan ang ating buhay na Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ngayong araw na ito kami po ay nagpapakumbaba. Ibaba niyo po ang inyong presensya sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus. Habang hindi ka at pagkukulang ng at wagas mong pagsiraan. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan pa po nating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Dakila Ikaw lamang, O Diyos. Salamat sa niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako For the last nang time. di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan,
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpapawian. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking Dinggin mo kami ngayong oras na itatanghal sa buhay ko. Lord, you tanging ikaw, O Lord. Ikaw ay mabuti, ikaw ay nakila at ikaw ay tapat na Diyos, Panginoon. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. For the last time, let's sing. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Lord, tunay nga, ikaw ay dakila sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Lord, may we be the testimony of your goodness and your grace, Panginoon. Naway makita nila ang inyong kabutihan. Jesus. Lord, marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamali, pero buong puso, buong-buo mo kaming tinanggap, O Diyos. Kaya't narito po kami. Aawitan ka, pasasalamatan ka. Muli po nating awitin. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo.
lamang ang lahat ng parangal. Tanging sa iyo lamang kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. At muli, itinataas po namin ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po ay magbatian sa bawat isa. As we sing. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. In every thread of my life has been part of your design. Though the whole world's in your hand, every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Good morning po sa lahat. Good morning. God is good. All the time. God is good. All the time. Wow, ang dami po nating first-timers today. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang dami pong bagong mukha. At welcome po kayo sa gawain ng Panginoon dito po sa Jesus Christ, the Life Giver, Parañaque. Okay? So, sino po yung nag-invite sa ating mga first-timers? Wow, Sophie. Si Chloe. Yon. So, palakpakan nga po natin si Chloe. Ayan. So, yan mga kapatid. Nakita naman po natin na kapag tayo ay nag-i-invite, nagpapadala ang Panginoon. Amen? Dinadako niya sa kanyang tahanan ng kanyang mga anak na tinatawag niya. Kaya, welcome po tayong lahat sa gawain ng Panginoon. At naranasan po ba natin ang faithfulness ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen? Today, ang topic po natin ay it's about God's providence. At ang title po natin, galing pa rin po sa Book of Esther, The God Who Turns the Table. Esther chapter 5 to 7. So 3 chapters po ang sakop ng ating kwento ngayon, but I will read from chapter 7. At ang pinaka-tema for today, when God is at work, even the enemy's best plan becomes an instrument of his own defeat. Naniniwala po ba kayo na kapag kumilos ang Panginoon,
kahit na po tayo po ay nalulukuban ng plano ng kaaway at tila bagang tayo ay nasa disadvantage, kayang-kaya ng Panginoon na baliktarin ang ating sitwasyon at ipakita ang kanyang tagumpay. At ang kalaban ay talunan. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Dahil kikilos ang Panginoon at kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. The God who turns the table. Turns the table. It is an idiomatic expression that means turning or reversing a hopeless or unfair situation, transforming victims to victors. Sino rito mga victorious? Sino rito victorious? Taas ang kamay. Dahil tayo ay tagumpay na kay Kristo. Tama po ba? Lahat tayo ay nagtagumpay na dahil si Kristo ay nagtagumpay para sa atin. Kaya kayang-kaya ng Panginoon, may kakayahan at may kapangyarihan ng Diyos na baguhin anuman ang iyong sitwasyon. May sitwasyon ka ba ngayon na tila bagang hindi mo kaya at wala ka nang maisip na paraan para ikaw ay makaalis o makaalpas doon sa kalagayan mo ngayon? Naniniwala ko na kaya ng Diyos na gawin ang bagay para sa iyo. Amen? Walang imposible sa Panginoon. And so, kapag na-feel nyo na po ba yun, at alam ko nararanasan nyo yun, na para bang na-overtake na tayo ng kaaway. Dahil nandyan na yung pressure, nandyan na yung nawawala na tayo ng maraming option. Di ba? Wala na tayong malapitan. Nandun na tayo, nakadikit na tayo sa wall. Yung likod natin nakadikit na, hindi na tayo makaalpas. Kasi corner na tayo. Nagpipray naman tayo pero parang walang nangyayari, walang nagbabago. At yan po ang kalagayan ng ating kwento sa araw na ito. And katulad natin, ginawa na natin lahat ng tama pero parang walang reward or hindi rewarding. Kunyari sa ating trabaho, nagtrabaho tayo ng masipag, naging honest naman tayo, pinagpipray natin yung pabor ng Panginoon, pero yung doors ng opportunities sarado. At nagpipray tayo ng promotion, salary increase, pero para bagang hindi nangyayari. Tapos, kung papansinin mo yung ibang mga kasabayan mo, di ba? Umaalagwa na yung kanilang career, samantalang ikaw, naiiwan na. Tila bagang nasa disadvantage ka na. Meron kayong meron kayong kinakaharap na problema sa pamilya nyo, maaring yung inyong marriage, o kaya yung anak mo ayaw na magsimba, yung pamilya mo kahit anong panalangin mo, pero ganun pa rin, hindi nagbabago. Tapos hindi maayos yung relasyon. Financial pressures, lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap ng buhay, lahat ng mga bilihin, mataas ang presyo, at ang ating mga salary ay hindi naman nag-i-increase, pero yung cost of living ay patuloy na nag-i-inflate. Hindi na kaya ng math na pagkasyahin yung ating mga budget, di ba? Nandun na, we are at a disadvantage. But you know what? We serve a God who can turn the table. Amen? We serve a God who can do a miracle. Palakpan nga po natin ang Panginoon diyan. And today, sa ating chapters 5 to 7, makikita natin na si God, kahit na napapalibutan tayo ng kaaway, si God hindi siya nagmamadali. Si God hindi siya nako-confuse. Si God hindi siya natithreaten. Si God hindi siya natatakot. Si God hindi siya nahuhuli dahil on time siya natutulong sa atin. Mayroong plano ang kalaban, aatake ang kalaban, mayroon siyang schemes na gagawin, pero si God pa rin ang may control. At kung i-allow niya ito, di ba, sa ating mga buhay. But you know what? Yung mga irreversible situation, circumstances sa ating mga buhay, hindi na natin kaya in our power. But you know what? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya when God is at work, even the enemy's best plan, yung magandang plano na ng kaaway para sa iyong defeat, lahat yon sa hulit-huli will be an instrument for his own defeat. Yung kaaway natin, babounce back sa kanya yung kanyang masamang plano.
Amen? At tayo, we will come out unharmed of our situation because God will carry us through. Palakpakan nga po natin ang Panginoon diyan. So buksan na po natin Esther chapter 7. Ang babasahin po nating chapter ay verse 7 kasi nandito po yung kwento ng turning the table. So, ang title po sa aking Bible is Haman Impaled. Sa Tagalog po, binitay si Haman. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet, and as they were drinking wine on the second day, the king asked again, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Then Queen Esther answered, if I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life. This is my petition. And spare my people. This is my request. For I and my people had been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we have merely been sold as male or female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, who is he? Where is he, the man who has dared to do such a thing? Esther said, an adversary, an enemy, this vile Haman. Then Haman was terrified before the king and queen. The king got up in a rage, left his wine, and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall, Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king exclaimed, will he even molest the queen while she is with me in the house? As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Then Harbona, one of eunuchs attending the king, said, a pole reaching to the height of 50 cubits stands by Haman's house. He had it set up for Mordecai, who spoke to help the king. The king said, impale him on it. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your word today. Thank you for your mighty presence. Thank you, Holy Spirit, for ministering unto us and for making us realize that you are here with us. Thank you, Jesus. Open our hearts, open our minds, open our soul, so that we will receive your message today. Remove any demonic distraction in our midst in the name of Jesus. And you are free to move in our lives, in every hearts. We pray, Lord, that we will see your faithfulness, we will see your providence, we will see your goodness in every situation, because nothing is impossible with you. Lord, increase our faith. May we see your hand moving behind the scenes, and may we see your plans unfold in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And we bring back all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, historical background lang po tayo. Nasa Book of Esther tayo. At ang kwentong natin ngayon is that may lumabas na po na kautusan na lahat ng mga Hudyo ay lilipulin. Okay? At ito po ay kautusan ng hari. At once po na inailabas na yung kautusan na yun ng hari, hindi na yun mababali. Amen? Hindi na yun mababaliktad. So, speaking of irreversible. Okay? Now, wala nang legal loophole doon kahit na mag-chacha or mag-charter change pa. Di ba? Hindi na mababago yon. Esther has not been called by the king for 30 days. At ito naman si Queen Esther, hindi pa po siya napapatawag ng hari doon sa kanyang palasyo.
Okay? Hindi siya kasi ang kostumbre nung panahon na yon, kapag hindi ka pinatawag ng hari, hindi itinutok sa iyo yung kanyang baston, yung golden scepter niya, bawal kang pumunta sa kanyang presensya. Si Esther, 30 days na siyang hindi pinapapunta doon. Reyna siya. Supposed to be, di ba? So, anong isipin ng mga tao? Mayroon silang sigalot, di ba? Because for 30 days, wala man lang silang pag-uusap, di ba? And, during those time, 3 days na pong nag-aayuno, nagpi-prayer and fasting, ang lahat ng mga Hudyo. Nananalangin sila sa katagumpayan ng gagawing plano ni Esther na paglapit kay King Xerxes. At ito na po yung point number 1. Point number 1, faith moves even when the outcome is uncertain. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang ating pananampalataya may kayang gawin. Kahit na po yung outcome na inaasahan natin ay hindi sigurado. Hindi po sigurado na mananatiling buhay si Esther. Dahil bawal po talaga yon. Against the law. Against the custom. At pwede siyang patawan ng kamatayan, ura-urada ng hari. But after praying and fasting for 3 days, kumilos na si Esther. Ang sabi niya nung last chapter, if I perish, I will perish. Patay kung patay. At ito pong bravery ni Esther, it is a life or death step of faith. Naranasan niyo na po ba yun? Nag-step out kayo in your faith, patay kung patay. Life and death situation. Ganun po ang kalagayan ni Esther. Behind the visible moment na yon, hindi mo ma-measure yung kaba. Yung kaba na nararamdaman siguro ni Esther that time, paano na to, ganyan. Hindi, pero gagawin ko, pupunta ako sa hari. Pero behind that moment, mayroong kamay ng Panginoon na kumikilos. Yun pala, ang kamay ng Diyos, pinapalambot na yung puso ng hari. Amen? Because as soon as nakita niya si Esther doon sa labas ng palasyo niya, di ba? Pinatawag niya agad. Pinatawag niya, itinuro yung kanyang golden scepter, at kapag tinuro ka na ng kanyang golden scepter, pwede ka na, ikikater ka na sa kanyang presensya. Ganun po yung custom that time. Kaya lumapit na si Esther at i-present niya na yung kanyang kalagayan. Sa verse 1 and 2 ng chapter 5, sabi rito, on the third day, Esther put her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on the royal throne in the hall facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out his gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Grabe ang providence ng Panginoon. Coincidence ba yon? Di ba hindi? Ito talaga ay plano ng Panginoon. Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the river of water, he turns it wherever he wishes. Ano ibig sabihin nun? No human authority is beyond God's control. Maging ang hari ng Persia ng panahon na ito, si King Xerxes, ay kayang hipuin ng Panginoon ang kaniyang puso. Wala pong imposible sa Panginoon. Minsan natatakot tayo na lumapit sa tao, natatakot tayo kung anong magiging desisyon ng taong ito. Magagalit ba ito sa akin? Kakalabanin ba ako nito? Paano kung magdiskusyon kami? Paano kung magkadebate kami? Paano kung ayaw niya akong kausapin? But you know what? God hold their hearts. Kayang hipuin ng Panginoon ang puso. Naniwala po ba kayo mga kapatid, yung mga first-timers dito? Hinipo ng Panginoon ang puso nyo, kaya kayo nandito ngayon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga first-timers. God can change a no for a yes. Kayang baguhin ng Panginoon. Kaya niyang palambutin ang pinakamatigas na puso. At naniniwala ko, dati rin po ang puso natin ay matigas sa Panginoon. Pero hinipo ng Panginoon ang ating mga puso. At kayo, tayong lahat ay nandito ngayon. Amen? May paparating pa. Woo!
Ang daming hinipon ng Panginoon ngayong araw na ito. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa tao kasi ang Diyos pa rin ang may control sa kanila. You are not at the mercy of human decision. You are under divine control. Ang Diyos ang may control sa ating mga buhay. Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever comes to God must believe that He exists and that He rewards those who diligently seek Him. May faith po ba tayo sa ating Panginoon? Naniniwala ba kayo na siya ay nag-i-exist? Naniniwala ba kayo na ikaw ay marubdob na humahanap sa Kanya? Sa makatuwid, mapiplease natin ang Panginoon sa ating pananampalataya. Si Esther po, yung kanyang pagiging matapang ay hindi ganon yung meaning ng faith. Ang faith sa kanya ay pagsunod sa utos ng Panginoon. May purpose ang Panginoon sa kanya, kaya siya inilagay sa kaharian. Dahil pagdating ng tamang panahon, siya ay kikilos ayon sa purposes ng Panginoon para iligtas ang kanyang ang kanyang bayan. Kaya sumusunod si Esther sa utos ng Panginoon. That is faith. Faith means obeying God even when the result is unclear. Hindi sigurado kung mabubuhay pa siya. Pero patay kung patay, gagawin ko ang pinapagawa ng Panginoon. Huwag na tayo maghintay pa for perfect condition. Kasi si God hindi siya naghihintay. Ang kailangan natin ay faithful obedience sa Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Si Esther, ang responsibility niya, obey. Obey the word of God. At ang responsibility ng Panginoon, ang Diyos na ang bahala na kumilos. Kaya tingnan mo nga naman, si Esther pumunta sa hari ayon sa utos ng Panginoon at ang Panginoon ay humipo sa puso ng hari at pinakinggan ang kanyang petition, pinakinggan ang kanyang request. Dahil ang Diyos mismo ang kumilos sa kanya. So, ano yung practical application natin dito? Faith moves even when the outcome is uncertain. What step of obedience are you delaying because of fear? Sa makatuwid po, ibig sabihin lang nito, huwag ka nang magpatumping-tumpik pa na sumunod sa Panginoon. Obedience today positions you for God's favor tomorrow. Gusto niyo po ba na maranasan ng favor ng Panginoon? Kailangan mong sumunod sa Kanya ngayon. Ngayon. Okay? Sabi mo sa tabi mo, sumunod ka sa Panginoon ngayon din. Ngayon, kung hindi po natin maintindihan, God does not require full understanding. He requires trust. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Naniniwala ba kayo ng plano ng Diyos ay maganda para sa atin? Kapag sinunod natin ang kalooban niya, mararanasan natin yung favor niya. Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Amen. Because faith moves. Faith moves even when the outcome is uncertain. Kahit hindi pa tayo sigurado, basta ang alam ko, susunod ako sa Panginoon. So point number 2, pasok na po tayo sa point number 2. Ito ang maganda. God's timing is perfect. God's timing is perfect. Punta tayo sa chapter 6, verse 1 to 3. That night, the king could not sleep. So, he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of king's officers who guarded the doorway who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him, his attendants answered. At this very moment, si Haman po pumasok na. Okay, nag-move forward na sa plano niya. Kasi in the background, nagpatayo na siya ng
50 cubits or 20 meters na pole na siyang pagbibitayan kay Mordecai. Okay? Dahil galit na siya kay Mordecai. So, yung execution ni Mordecai, naka-schedule na. Kung sa human perspective, too late na. Nakaumang na. Okay? Irreversible na yung situation. Mayroon ng verdict. Death sentence. But then, that night, the king could not sleep. Nagkataon na hindi makatulog ang hari. Coincidence ba yon? O ito po ba ay providence ng Panginoon? Ino-orchestrate ng Panginoon ang bagay-bagay na ini-ensure ng Panginoon walang pangyayari na by chance. No, it is well according to the plan of God. Naniniwala po ba kayo na lahat ng pangyayari sa iyong buhay ay plano na ayon sa mabuting plano ng Panginoon? Dahil mabuti ang Diyos. So tingnan natin yung chain of timing dito. The king cannot sleep. Hindi makatulog yung hari. Kaya ang ginawa niya, dahil hindi siya makatulog, pumunta siya sa library at nagpabasa ng mga chronicles tungkol sa kanyang kaharian. At ang sakto na nabasa nung kanyang kawal yung kwento na kung saan nagkaroon ng plot, assassination plot laban sa kanya, at ang nag-expose nito ay si Mordecai. At si Mordecai is the same person na nakasalang sa death sentence ni Haman. Nagigets niyo po ba yon? And that exact record, doon na-realize ng king, kailangan pong regaluhan or awardan si Mordecai. Pero ang tanong, mayroon ba siyang na-receive na award dahil sa kanyang ginawa para sa akin? Ayon sa record, wala po. And at the precise moment, si Haman pumasok sa court. 'Di ba? Kaya ang tanong ng hari, Haman, ano ang dapat gawin kapag bibigyan mo ng honor ang isang tao? Si Haman, kala niya siya yung tinutukoy ng hari, ang dami niyang naiisip na maganda, 'di ba? Suotan mo yan ng magandang roba. Ibigay mo sa kanya yung damit ng hari. Tapos yung horse ng hari, isakay mo siya doon at iikot mo sa bayan at sumigaw na ito ang tao na ino-honor ng hari. Di ba? So naiisip niya yon, ako yun. Pero yung pala, hindi pala siya. At ang utos ng hari, gawin mo ito para kay Mordecai. Wow. Talk about reversal. Total reversal. From being irreversible situation, biglang nakukuha ng pabor si Mordecai, yung kanyang kalagayan ay na-reverse, nabaliktad. Psalms chapter 31 verse 15. Timing pinag-uusapan dito. God's timing is perfect. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Si David po, pinapaalala sa atin na sa gitna man ng chaos ng buhay, ng mga tao, ng circumstansya, hindi tayo apektado nito dahil tayo ay governed ng ating Panginoon. Ibig sabihin po niyan, kapag ka may delay sa ating mga buhay, hindi yan aksidente. Your delays are not accidental. Your waiting season are not wasted. Your timeline is held securely in God's hand. May control ang Panginoon. Galatians chapter 4, verse 4. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ito po ang matinding kalagayan ng lahat ng tao na hindi po natin ma-reverse kahit na anong gawin natin. Dahil tayo ay may death sentence din. For all have sinned and fall short of the glory of God.
tayong lahat ay makasalanan. At kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At ang Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, so that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Just as at the right moment, sabi rito, but when the set time had fully come, yung tamang panahon na kailangan niyang bumaba si Jesus, siya ay pumarito. Pinadala siya ng Panginoon. Born ng pabumen, born under the law. Jesus did not come early. Jesus did not come late. He came at the exact moment God appointed. Kung kailan natin kailangan ng tagapagligtas, doon siya dumating. Binayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus. Kaya kung tayo ay tatanggap sa Kanya, sasampalataya na siyang nagligtas sa atin, na nagbayad ng ating mga kasalanan, ikaw at ako ay maliligtas. Amen? God is never late. God is never early. He is in time according to His calendar. Yung calendar ng Panginoon. Kaya wag niyong i-assume na dahil silent siya, dahil quiet siya, is inactive ang Panginoon. No. Active ang Panginoon. He is orchestrating His plan for our life. Palakpan nga po natin, Panginoon, dyan. So, He acts at the right moment or at the moment when His glory is most clearly revealed. Ibig sabihin po, doon sa tamang timing siya darating. Panahon na wala na po talaga tayong malalapitan pa. Para po yung gloria ay para sa Kanya. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, hindi sa ating talino, hindi sa ating kayamanan, hindi sa kung ano ang mayroon sa atin, kundi ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon dyan. So practical application dito, God's timing is perfect. Delay is not denial. It may be divine preparation. Meron po ba kayong pinagpipray, pero hanggang ngayon nadidelay? It may be a divine preparation. Mayroong better plan ang Panginoon para sa iyo. God is working while you are waiting. Huwag mong i-assume na walang ginagawa, Panginoon. God is working. Trust God's clock, not your calendar. Alam niyo po, dahil sa masyado tayong mainipin, tinatiming, binibigyan natin ng schedule ng Panginoon. Dapat po sa panahon na ito, ganito na ako. Dapat i-answer mo na yung prayer ko. Oh, deadline na. O dapat by end of business day, na ipasa mo na yung email. Diba ganun? Kaya kumahog ka buong araw no? Parang ganun ang gusto nating gawin sa Panginoon Kailangan sumunod ka sa gusto ko. No. Kailangan nating magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Trust God's clock. May timing ang Panginoon sa bagay-bagay. Kaya hindi na natin kailangan pang intindihin o unawain. Ang kailangan natin ay magtiwala. Magtiwala ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon. So, point number 3, pride brings destruction, but humility brings honor. So, tingnan natin sa verse 6 to 11. Basahin ko po ulit dito, verse 6 to 11. When Haman entered, the king asked him, "What should be done for the man the king delights to honor?" Now Haman thought of himself, "Who is there that the king would rather honor than me?" So he answered the king, "For the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has worn, and the horse that the king has ridden, one with a royal crest placed on its head. Then let the robe and hearse be entrusted to the one of the king's most noble prince. Let them robe the man the king delights to honor, and lead him to the horse
on the horse through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na right timing talaga. Nung gabi na yon na hindi makatulog ang hari, nagpabasa siya ng kwento ng records at nakita niya doon si Mordecai gumawa ng maganda para sa kanya at hindi na rewardan. Kaya pagdating ni Haman, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin sa tao na bibigyan ko ng honor bilang hari? Kaya si Haman, yun nga yung unawa niya, kala niya siya ang tinutukoy ng hari. Kaya nag-suggest siya ng mga magagandang bagay. Kaya sa hulit-huli, ang sabi ng hari, go at once, do this for Mordecai the Jew. Doon pa sa taong kinagagalitan, mayroon pang word kinasusuklaman, di ba, ni Haman. At ang irony, siya mismo yung gumawa ng parade para kay Mordecai. Talk about humiliation. Humiliation wears the uniform of pride. Dahil puma-pride na tao si Haman. Pride brings distraction, but humility brings honor. Si Mordecai po, nung panahon na nalaman niya yung lumabas yung kautusan, lahat ng Hudyo ay lilipulin. Anong ginawa niya? Nag-ayuno siya. Nagsuot siya ng sackcloth and ashes sa katawan niya at umatungal doon sa city gate. He humbled himself at the mercy of the king. He humbled himself. But because of his humility, diba, in-honor siya ng king. At sa oras na ito, igagrant yung honor na yon sa kanya. Proverbs chapter 16 verse 8. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ang pride po kasi, ang kayabangan, pagmamataas, ino-overestimate mo yung sarili mo. At ina-underestimate mo ang Panginoon. Feeling mo, mas magaling ka sa Diyos. Mas maganda ang plano mo kaysa sa Kanya. Mas naniniwala ka sa timing mo kaysa sa perfect timing ng Panginoon. That's pride. At kung mayroon tayong ganyan sa ating mga puso, kailangan nating mag-repent sa Panginoon. Because sooner or later, James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Nire-resist ng Panginoon ang pride. Kasi yung pride na yan, kinukompetensya nito yung gloria ng Panginoon. At yan po yung kwento ni Lucifer. Dahil ma-pride si Lucifer, gusto niya higitan pa ang Panginoon. Siya yung pinaka-the best angel. Di ba? Pero mas gusto niya, mas mataas pa siya sa Panginoon. Anong nangyari? Pinatapon siya sa lupa at naging Satanas. Siya si Satan. Because pride competes with God's glory. But you know what? Humility attracts the grace of God. Kailangan nating maging humble. Kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yung humility, hindi yan nagde-demand ng recognition. Ito po ay nagtitiwala sa Panginoon na siya ang gagawa ng paraan ng vindication. Kaya si Mordecai, ipinasadyos niya na ang lahat. At dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng mga bagay, ang may control sa puso ng tao, hinipo ng Panginoon ang puso ng hari, nalaman niya yung yung katotohanan ayon sa record, but hindi nakatanggap ng regalo to or ng award. Bibigyan ko to ng award. Kaya si Mordecai ay inilibot ni Haman sa buong syudad. At pinagsisigawan ni Mordecai, ito ang ginagawa ng hari sa tao na kanyang kinalulugtan. Naniniwala po ba kayo na kinalugdan tayo ng Panginoon? Amen. Taas nga ng kamay ng may grace and favor ng Panginoon.
Kaya tayo nandito dahil may grace and favor tayo ng Panginoon. At ang buhay natin ay buhay na patotoo. Nagsusumigaw sa kabutihan ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon diyan. So, practical application, if you humble yourself, God will defend you. Kung i-humble natin sarili natin, ang Diyos mismo ang lalaban sa atin. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Siya na ang gagawa ng paraan. Kaya niyang lipulin ang iyong kaaway nang wala kang ginagawa. Do not fight for recognition. Kasi si Haman, gusto niya kilalanin siya ng tao, di ba? Kaya nga paglabas niya ng city gate, gusto niya lahat ng tao luluhod sa kanya. Tanging si Mordecai lamang yung ayaw. Dahil ma-pride na tao ito si Haman. Yan naman po ang hindi dapat gawin nating mga anak ng Diyos. Do not fight for recognition. Wag nating asamin na kilalanin tayo ng tao, mak-recognize tayo. Ang mahalaga, lumakad tayo ng may faithfulness sa harapan ng Panginoon. Dahil kapag nakita ng Diyos ang faithfulness mo, siya na mismo ang magpo-promote sa iyo. Okay? So focus on character, God will handle the reputation. And hindi mo na kailangang i-prove ang sarili mo. Dahil ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo. Si Mordecai, hindi naman niya in-enforce yung sarili niya. Oy, ako, grabe ka naman, King. Bakit mo ka naman naglabas ng kautusan na papatayin lahat ng Hudyo at ako papatayin? Ako nga nagligtas sa'yo. Ako nga yung nag-expose nung assassination plot laban sa'yo. Hindi niya ginawa yun eh. Hinayaan na ang Diyos na kumilos. At dahil God is in control in every situation, na-expose yung masamang plano ni Haman at nabigyan ng honor si Mordecai. At nailigtas ang buong lipi ng mga Hudyo. Ganun po ang magandang plano ng Panginoon. He is in total control of everything. And that brings us to point number 4. The enemy falls into his own trap. Ang kalaban po ay mahuhulog mismo sa kanyang sariling bitag. Kaya yung tema natin kanina, yung enemy's best plan, yung pinakamagandang plano ng kalaban laban sa atin, doon din po siya babagsak. At ano pong nangyari sa sa chapter 7, 9 and 10? Then Harbona, nung na-expose na po si Haman, iprinesent po ni Esther yung katotohanan na ako at ang aking bayan ay mawawasak. Sana naging slaves na lang kami. Pero hindi eh. Lilipulin ng aking bayan. Lilipulin ng aking mga kamag-anak. Lilipulin ang lahat ng Hudyo. Kaya hindi po ako mananahimik. Kaya, mahal na hari, ito po ang aking petition. Spare mo po ang aking buhay at iligtas mo ang aking mga kababayan. Kaya sabi ng hari, ang sabi niya doon, sino yang pangahas na yan, na plano niyan? Ang sabi ni Esther, si Haman. Galit na galit ang hari. Diba? At natakot si Haman dahil doon na po, na-expose na po yung kanya pong masamang plano. Parang telenovela po, di ba? Nasa climax na. Nabunyag na po ang lahat ng katotohanan. So si Esther reveals Haman's plot. She names the enemy. She exposed the injustice. At ang response ng hari, siya po ay nagalit. At si Haman naman po ay natakot para sa kanyang buhay. At dahil sa galit ng hari, lumabas po siya, siguro para i-process ang lahat ng kanyang mga napakinggan. Pagbalik niya, ang akala niya mamolestyahin ni Haman ang kanyang Queen Esther. Kaya lalo siya nagalit. Kaya sabi ng kanyang mga kawan, meron pong 50 cubits height na pole sa kanyang bahay na ipinagawa ni Haman para ibitay si Mordecai.
Ang sabi ni King Xerxes, ibitay siya, si Haman. Yung same na pagbibitayan kay Mordecai ay naging pagbibitayan ni Haman. Yung trap ng enemy, yung trap ni Haman, siya mismo yung nahulog sa kanyang bitag. Amen? Isaiah 54:17, it says, no weapon forged against us will prevail. Amen? Wala pong anumang weapon na ginawa laban sa atin ang magtatagumpay. And you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Now, notice what it says. No weapon forged against you will prosper or prevail. Hindi niya sinabi na walang weapon na ipoform laban sa'yo. Mayroong weapon. Okay? But God promises that that weapon will not prevail. Kaya sa ating mga buhay, wag tayong magugulat kung dumadating ang maraming pagsubok at problema. Yan ay padala ng kaaway. Amen? No weapon forged against you will prosper. Mayroon mang mga weapon na ginawa laban sa iyo. Yung mga weapon na yon, aatakihin ka, pero hindi po sila magtatagumpay, hindi magpiprevail. At yung same weapon na yon na gagamitin laban sa iyo, doon din po sa weapon na yon magpo-fall ang ating kalaban. Bigyan ko po kayo ng magandang pruweba dyan mamaya-maya. Psalms chapter 7 verse 15 to 16, whoever digs a hole and scoop it out falls into a pit they have made. The trouble they cause recoils on them. Their violence comes down on their own heads. Si Haman po hindi siya namatay kasi lumaban si Mordecai. Okay? Naparusahan si Haman, binitay si Haman because inalaw ng Panginoon na yung kanyang sariling plano ay mag-testify laban sa kanya. At siya mismo ang ibinitay doon sa bitayan na yon. Practical application, God sees every injustice. God keeps perfect records. Kung piling natin nakalimutan na tayo ng Panginoon, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Alam niya ang iyak mo. Alam niya ang paghihirap mo. Alam niya ang paglilingkod mong tapat sa Kanya. Lahat yon hindi nakalampas sa Panginoon. At sa tamang panahon, ang reward na para sa iyo ay ibibigay niya. Kaya manatili tayong tapat sa Panginoon. God settles accounts righteously. Ganon katapat ang ating Panginoon. Because we serve a God who turns the table. Yung imposibleng irreversible things, like circumstances ni Mordecai, wala na siyang pag-asa. Pero ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan na bago ang kanyang sitwasyon. Yung taong gustong magpapatay sa kanya, ang Diyos mismo ang nagdulot na yung taong yon mag-fall into his own trap at mamatay at mabigyan ng honor si Mordecai. Alam niyo po yung honor na binigay kay Mordecai after this? Mordecai became the second man in command of the whole empire of Persia. From being nasa death sentence, nasa linya ng mga bibitayin, biglang kang magiging prime minister ng buong bansa. Grabing honor yon. Grabing honor yon. Ibig sabihin, totoo talaga na ang Panginoon, kapag ka-humble ka, ipopromote ka ng Diyos. At kayang baguhin ng Panginoon.
ang iyong sitwasyon at buhay. Palakpakan natin ang Panginoon yan. So conclusion tayo dito. Conclusion. Ito ang pinaka-importante na sinasabi ko sa inyong katotohanan na kayang baguhin ng Panginoon ang irreversible situation. The ultimate table turner is named Jesus Christ. Amen? Palakpan nga po natin ang Panginoon dyan. You know what? Yung nangyari kay Haman, it points us forward to the greatest reversal in human history. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, ang akala ni Satan, panalo na siya. Naipako niya si Jesus. Jesus was betrayed, he was falsely accused, he was mocked, he was beaten, he was crucified. The Son of God was placed on the tomb. Namatay, inilibing. Pero, sa ikatlong araw, si Jesus ay muling nabuhay para sa ating tagumpay. Ang akala ni Satan, nagtagumpay na siya. Ang akala niya sa pagkapako ni Jesus, panalo na siya. No! Dahil the moment na na-crucify si Jesus Christ, yun ang simula ng kanyang katapusan. Yung kanyang sumpa ay naputol. Yung kapit ng kasalanan sa ating mga buhay, binayaran ng Panginoon at naputol na ang sumpa ng kasalanan sa ating lahat. At sa kanyang kamatayan dun sa krus, ang kanyang dugo naging pambayad sa ating kasalanan. Lahat tayo ay na-redeem, niligtas ng Panginoon at tayo ay ginawa niyang anak ng Diyos. Amen? Talk about greatest reversal. Diba? Satan made a huge mistake. The same thing na nagawa ni Haman. Sabi ko sa iyo, si Haman, pride, masyadong ma-pride na tao. Si Satan, he is the God of lies. And he is the author of pride. Colossians chapter 2 verse 15, having disarmed the powers of authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Anong ginawa ni Jesus Christ? Habang siya ay pinapako, dinidisarmahan niya na pala ang kalaban. Lahat ng authorities at ginawa niyang public spectacle. Parang palabas yung kanilang ginagawa. Yun ang kanilang katapusan. Yun ang kanilang pagkatalo. Yun ang pagkatalo ni Satan. Nagkamali siya nung kanyang ipinapako si Jesus Christ dun sa krus. Dahil kung wala pong pagkapako ni Jesus Christ, kung wala ang kanyang kamatayan, kung wala ang pagdaloy ng kanyang dugo, at kung wala ang kanyang muling pagkabuhay, wala tayong kaligtasan. All of us will perish. But to those who believe in Jesus Christ, He gave the right to become children of God. What a great honor! Amen? Mula sa pagiging kaaway, prinomo tayo ng Panginoon para kanyang maging pamilya. That is great table turner na ginawa ni Jesus Christ. And so, kapatid, kung nandito ka ngayon, first time mong makarinig ng mensahe ng kaligtasan, today is the day of salvation. Today, Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Wag mo nang patagalin pa. This is the right moment, right timing for you to know Him and to accept Jesus Christ in your life. And also, this is the time for you to reflect what God has brought us you right now at this moment. Nandito ka ngayon dahil kinalugdan tayo ng Panginoon. It's only by the grace of God. It's only because of the grace of God. And so trust Him. Trust Him completely. Amen? When God is at work, balikan ko po yung aking tema, when God is at work, even the enemy's best plan becomes the instrument of his own defeat. Yung cross ang patunay dyan. Yun na po yung best plan ni Satan. Pero
nag-bounce back sa kanya, yun pala ang kanyang pagkatalo. At tagumpay para sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Lahat tayo ay tumayo at magpuri sa Panginoon. Ibigay natin ang kapurihan sa Kanya. Ideklara natin ang Kanyang karangalan. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri. Ideklara natin ang pangalan ni Jesus. Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord, for ministering unto us. Thank you, Lord, because we know that you are in control. There are many circumstances in our lives that seem irreversible. We are at the end. There's nothing to escape. Wala na kaming kayang gawin. Pero, salamat at gumawa ka ng paraan. Binaliktad mo po ang aming sitwasyon at ipinaranas mo sa amin ang iyong sukdulang biyaya. Salamat, Jesus. Kinaawaan niyo po kami. Tinulungan niyo po kami. At iniligtas niyo po kami. Kaya amin pong ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba at pagdakila. Salamat, Jesus. Niyakap mo ako Thank you, Lord. sa aking karumihan. Inibig Damahin mo ang pagyakap ng Panginoon ngayong umagang ito. nang di Despite of our sinfulness, niyakap tayo ng Panginoon. Inibig niya tayo. sa aking karumihan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Ako Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. O Diyos ng katarungan Let's worship our God. at katwiran, Let's lift up our voice to our God, who deserves the highest praise and worship for all His goodness, for His love and mercy towards us, for embracing us despite of our past, despite of our sin. Thank you, Lord, for your great love, for your grace and your favor. ng pag-ibig na Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. For the last time, O Diyos ng katarungan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang
sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y manalangin. Lord, you are the God who turned the tables. You can reverse everything for our favor according to your mighty plan in our lives. When the enemy plots, when the enemy scheme against us, you protected us. When the enemy accused us or attacked us, you defended us. Lord, when our situation is impossible, you can make a way, and you make a way for us. Lord, today, teach us to trust in you. Trust your timing. Trust your perfect timing. Teach us to walk in humility. Teach us, Lord, to humble ourselves before you and to depend on you and to stand in faith regardless of what we will face or regardless if the outcome is uncertain, we will obey and we will trust in you. Lord, do in our lives what you did in Esther and Mordecai. Lord, bring a total reversal in our lives. Whatever situation that we have right now, maybe in our health, in our finances, in our family, in our workplace, in our studies, in our situation, in our mental health, everything that we are encountering right now, Lord, you are the God who can reverse it for your glory and honor. We submit everything unto you, Lord. We believe in what you can do because you are the God of miracle. We entrust to you our lives. We entrust to you everything. And to you belong all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpan nga po natin. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ulit. O Diyos ng katarungan at katwiran ng Kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Inanyayahan po namin ang mga first-timers na nandito po ngayon. Tinatawag ko po si Ken Alvarez, Dennis Peña Florida, Angel May Bustamante, Camille Magtibay, Royce Dam, Luis Antonio Beral, and Rael Biador. Invited by Chloe Santosidad. Palakpan nga po natin ang Panginoon sa ating mga first-timers. And Ayan. call ko po si Mark Alex Flor, Jeric Padma, Dito po Padua, kayo. Michelle Estoto, Wendy Gulyas, Alexis Brian Flor, Princess Janine Pascal, Prince Kasiguran, Zandy Esnesario, Woo! Adi Purihin Adi, ang Panginoon. Espotol,
Shane Wow, Luis Abaro. wow. Thank Invited you, by Lord. Mila Jawerga from Home Cell sa Silverio. Salamat po sa buhay ni Ken Alvarez, Dennis Peña Florida, Angel May Bustamante, Camille Magtibay, Royce Dan, Mark Ales Flor, Jeric Padua, Mitch Istoto, Wendy Gulas, Alexis Bryan, Flor, Princess Janine Basal, Prince Kasiguran, Zandi Enisanyo, Talia Jean Apostol, and Shane Lois Abaro. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Naniniwala ako na ito ay mahal kayo ng Panginoon. Dahil mahal kayo ng Panginoon, pinapunta niya kayo dito ngayon. At hinipo ng Panginoon ang inyong puso na sa tamang oras na ito, kayo ay nandito upang maranasan ng kanyang pag-ibig. Makilala siya sa inyong mga buhay. And so today, ang gagawin po natin ay atin pong tatanggapin si Jesus sa ating buhay bilang ating personal na Panginoon. At ito ang oras ng inyong kaligtasan. Ito po ay hindi po aksidente. Ito po ay plano ng Panginoon dahil mahal niya po kayo. At sa oras na ito, nais niya na pumasok sa iyong puso. Tayo po ay kumakatok ang Panginoon sa puso mo. At maging seryoso po tayo na siya po ay papasukin. And mananalangin po tayo. Taas po natin ang ating kamay bilang tanda ng ating pagsuko at pagtanggap sa Kanya. Susunod po kayo sa panalangin na ito. Lahat po tayo susunod sa panalangin. Susundan niyo po ako. Dear Jesus, I believe that you are the Son of God. Thank you for dying on the cross for my sin. I know that I have sinned and I ask for your forgiveness. I choose to turn from my sin and self-centeredness. Jesus, I invite you in my heart and in my life, and I accept you as my personal Lord and Savior. Take your rightful place. Fill me with your love and help me to follow you. I receive the gift of eternal life. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Welcome po kayo sa atin pong pamilya sa Jesus Christ the Life Giver. And we hope na ito po ang simula ng inyong pong journey sa Panginoon. At sana makasama po namin kayo sa mga susunod na linggo. Amen? Sama po kayo lagi sa nag-invite sa inyo si Chloe. Okay? Congratulations. Welcome po. Thank you. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Once again, palakpakan natin ang Panginoon sa atin pong great harvest for today. May mga gusto po bang magpa-pray over? Lapit na lang po kayo sa unahan.
Ayan. Welcome po ulit sa JCLM Parañaque. And thank you po ulit sa buhay ni Chloe and ni Sister Mila dahil tunay na masayang anghel sa langit dahil sa dami ng first-timers. Amen? And I encourage everyone na mag-open na ng Bible cell dahil kung kaya nila mag-invite ng ganyan karami, kaya nyo din. Amen po ba? So we have birthday celebrant. April 27, Kylie Abenohar. April 26, Aliyah Picoro. April 26, John Paul Almaden from Kids. Nandito po ba sila para mapag-pray? Ay. So, dako na po tayo sa giving. Ay. Birthday! Birthday mo rin pala. Happy birthday sa'yo. Iunat po natin ang ating kamay sa ating birthday celebrant. Lord, salamat po sa buhay po ni John Paul na nagbi-birthday. Salamat po, Lord, sa panibagong taon na binagkaloob mo po sa kanya. Dalahin ko po, Lord, na bigyan po siyang malusog na pangatawan at isipan. At dalahin ko po na lumaki po siyang may takot sa iyo. Bless mo po ang kanyang pamilya, maging channel of blessing siya, Panginoon, at kagiliwan ng kanyang buong pamilya, ang kanyang buhay, Lord. Ang ganyan sa paglaki niya ay makilala kanya ng lubusan at magamit para sa iyo kaluwalhatian. Thank you, Lord, sa buhay po ni John Paul in Jesus' name. At si Alidia, na pinag-pray ko na rin po kanina, pagpalain na po siya sa kanyang birthday. Dumaloy ang masagana mong pagpapala sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday po. And proceed naman po tayo sa giving. So, basahin ko lang po itong 2 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. It is a reminder for us na ang giving is hindi sa pilitan, hindi dahil sinabi ng nakatayo sa unahan, di ba? Ito ay bukal sa loob natin or galing sa puso natin na magbigay. Amen? So, sa akin po, isa sa mga natutunan ko sa, when it comes sa giving, na ang giving, it's an act of faith. Amen? Na kung gaano mo pinagkakatiwalaan si Lord sa buhay mo. Amen? So, kung alam nyo po na mag-isa lang po ako dito sa Parañaque, so, mahirap po talaga when it comes sa financially, sabi nga ni Pastor Kevin, di ba? Maski ang math, nahirapan sa pagbabudget. And, may pagkakataon naman talaga tayo na nagdadalawang isip tayo na magbigay. Kasi, pag binigay ko to, kulang na. Paano na ako bukas, di ba? Pero, minsan, di ba, may doubt, may fear na, paano na ako? Pero, dahil nga I trust God na He will provide sa mga kailangan ko, I give what I have. Amen? So, every time I choose to trust Him, nakikita ko kung paano siya kumilos sa buhay ko. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko. Hindi niya ako pinababayaan. He provide for me financially, physically, and spiritually. So today, I encourage everyone to give with a cheerful and expectant heart na naniniwala na God will bless, provide, and use what we give for His glory. There's a joy that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus.
everyone to lay our hands sa ating tithes and offering. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa, Lord. Thank you for being our provider and for all the blessing na nare-receive namin every day, Lord. Lord, as we give our tithes and offering today, tinataas namin ito sa inyo with the grateful hearts, Lord God. Teach us, Lord, to be a cheerful giver and trust you more in every area of our lives. Bless everyone here today, Lord. Continue to provide for their needs. May these tithes and offering be used for the expansion of your kingdom and for your glory alone. In Jesus' name we pray, amen. And for our announcement, April 30 to May 1, ang water baptism po natin, /summer outing. Yung payment po is mag-coordinate na lang po tayo kay Ate Mikay. And on June 12, ayan po yung details sa screen. So on June 12, meron po tayong leaders conference. So I encourage everyone, lalo na yung mga leaders na umattend. Ito po ay gaganapin sa San Pedro. And yun lang po yung announcement natin. Tawagin ko na po si Pastor Kevin para sa ating closing prayer. Are you blessed today? Tayo na po tayong lahat at tayo po ay manalangin, and let me pronounce the blessings ng Psalms chapter 20. Taas po natin ang ating kamay at i-claim ang promises sa Panginoon. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May He remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. We will shout for joy when you are victorious and will lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your mercy and grace, for your favor in our lives. Thank you, Lord, sa katatapos naming service today. Thank you, Lord, for doing a miracle in our lives. We know, Lord, that you have reversed our situation, Lord. Makikita namin ang pagkilos mo, ang kamay mo nagagalaw para sa amin, sa aming mga buhay. Makikita namin ang miracle na gagawin niyo po, Panginoon. Magkakaroon, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Magkakaroon ng answer prayers, Panginoon. Magkakaroon ng pagkakaayos sa amin pong ng reconciliation. At magkakaroon, Panginoon, ng blessing na nagmumula sa iyo para sa amin. Lord, ang paghihirap na naming nararanasan, Lord, iibsan niyo po ito at gagawin niyo po kami, Panginoon, na pinagpala, O Diyos, at magra-rise above kami sa amin pong mga sitwasyon na problema. Ang aming pananampalataya ay patatagain mo, Panginoon, at lagi naming panghawakan ng iyong mga pangako. Lord, ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay at ang plano mo po ang masunod. Lord, ang amin pong simbahan, salamat po sa mga first-timers na pinapuntan nyo today. Thank you, Lord, for bringing many first-timers. Lord, we pray, Lord, na lagi namin, makasama po namin simula ngayong araw na to sa aming simbahan, mag-grow po ang kanilang faith. At marami pa po kaming ma-invite na mga first-timers sa simbahang ito. At patuloy na lumago ang amin pong ministry. Ang bawat Bible cells ay palaguin mo at dagdagan nyo po ang aming mga cell leaders, mga workers, Lord, na magkukumit para sa iyong Great Commission. And I pray, Lord, that you will give us a bigger venue, ang simbahan na to, Panginoon, upang mas marami pang tao ang lumapit at makakilala sa iyo. Lord, na kung saan makikita, mararanasan ang iyong gloria at kaluwalhatian. At dalangin ko po, Lord, ang bawat gawin ng aming mga kamay, saan man kami magpunta sa pagpapahayag ng salita o sa anumang aming gagawin, lahat ng ito ay gagawin namin para sa iyong kaluwalhatian. I-bless niyo po kami sa aming pag-uwi, ingatan niyo po kami at dalhin niyo po kami ulit next week sa service na ito. Lord, magkaroon ng kapayapaan sa aming bayan.
ipatuloy mo po ang gawa mong cleansing and revival sa aming bayan. Lord, bigyan niyo po ng wisdom ang aming gobyerno kung paano po i-manage ang aming situation. At Lord, pababain niyo po ang presyo ng mga bilihin, pati ang presyo ng mga langis at krudo. At Lord, ibsan niyo po ang kahirapan ng aming mga kababayan at magkaroon ng windfall sa bawat buhay na bawat isa. Lord, magkaroon ng salary increase and promotion sa lahat. Lord, at ang opportunities ay magbukas para sa maraming tao. Lord, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Matigil na po ang gera sa Middle East, Lord. At ikaw na po ang bahalang maghari sa bawat puso ng lahat ng nilalang dito sa lupa. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Alright, bago po tayo mag-worship ulit, pinapa-announce po ng ating pastora na meron po tayong short meeting mamaya. Yun lamang po. So, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon and we will praise His name one more time. We will declare that His mercies are new every morning and His steadfast love will never end. And this hope won't fade in the evening. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I served your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Woo, woo. Oh, how great. Oh, how great. Woo, woo. Lord, how great is your faithfulness. Woo, oh, how great. Oh, how great. Woo, oh, how great is your faithfulness. Your faithfulness. Through it all, you've been so, so good. Lord, you have kept your word. Kept your word like you said you would.